Welcome to the Kuya Dev podcast, where we explore the ins and outs of building a successful tech career. My name is Rem, your Kuya Dev, and I'm excited to have you join me for this episode. Whether you're just starting on your career, looking to shift careers into tech, or hoping to grow more as a tech professional, this podcast is for you. Thank you for tuning in, and together, let's enjoy the episode. Season ender na naman tayo mga chong. And for Season 6, we will interview my good friend, Josely Castañeda, isang dating OFW na nakauwi na lang tuluyan sa Pinas nang palaring makapag-shift ng career sa tech. Sigurado akong marami kayong mapupulot sa kwento niya. Ayun, welcome to a new episode of... Actually, ito na yung finale ng season Nice. of the podcast Itong podcast. Oh, Kaya- para doon sa season, ito yung finale natin. Wow. So, this is a very special episode kasi first time kong gagawin na, or first time natin gagawin na nasa labas tayo. So, First time to, lagi nasa, lagi nasa, with all audience, with may audience pa. all, okay, Ano, okay. kung makikita nila. Oo nga, parang Ninong Ray nga. At napaka-special nito kasi kasama natin yung kaibigan natin, si JC Castañeda na matagal na natin kasama. Na kasama natin siyang nagsimula, di ba, sa Free Code Camp. Code Camp. And ngayon, saka natin pag-usapan saan ka, no? Pupunta tayo dyan. Yeah. Pero sige, simulan na natin. Yan. Sa umpisa. Before ka napunta ng tech, Before napunta ng tech. okay. ano yung ginagawa mo? What were you before? Wow. Nag-abroad. Ang trabaho ko sa abroad ay nasa construction engineering but more on document coordinator ako sa Japan Gas Corporation, JGC. Mm-hmm. Ayan, nagpapadala sila ng mga tao sa mga construction sites nila. Let's say, ako na-assign ako first sa, let's say, sa Japan ako una. After ng Japan, Vietnam, tapos Mindanao. Doon ko na-meet yung aking wife. Pero, yeah, ganun yung style nila. Then yung mga lugar is remote. Doon sila nagbubungkal ng langis and mga minerals. Yeah. Okay. So, yun yung trabaho ko. Like, more on document administrator sa construction companies. Yeah. Tapos yung natapos mo nun is anong course? Oh, ECE. ECE. Yeah, BSECE ako from PUP Manila. Hello. Shoutout sa mga taga-TUP, no? Yes, sir. So, ayun na nga. Di OFW ka, patalon-talong ka ng bansa. Yes, Tapos na-meet. yes. Pero na-meet mo sa misis kahit paano sa di ba? Kahit paano, maganda yung naibunga, no? Oh, yeah. So, paano ka napunta sa tech? Paano ka natuto mag-code? Paano ka naging software developer? Yan. Maikling story lang. Maikli lang naman. Balik ako saglit ng college. Nag-ECE ako kasi sabi ng tatay ko, may alam, magaling ka naman sa math Engineering ka. Yes. Tapos, punta ako sa TUP Manila, tingin-tingin ng mga course, and electronics communication. Sarap pakinggan Pero di ko alam kung ano ginagawa ron. So, tinuluyan ko, yeah, believe it or not, fifth year na ako, hindi ko pa rin alam kung yung ba talaga yung gusto ko. Then nakita ko, meron kaming subject na elective Ang tinuro sa amin, SQL, saka SQL, whatever they call it, no? Saka VB.net. Na-enjoy ko. Ay, ang ganda pala ng programming. Tapos, after graduation yan, nakita ko may vacancy sa abroad, sa construction, pinadala sa job. Nakakalimutan ko na yung lab ko sa program. Then, balik tayo. No? So, sa Vietnam ako noon, assignment ko sa Vietnam, sabi sa akin, ang susunod na magiging assignment ko ay sa Algeria. Ayoko doon. Saan yung Algeria? Africa yata yun Africa ba yun? Hindi ko ganong gusto pumunta. Oo, hindi ko ganong gusto pumunta doon. So, chinek ko, no, sabi ko sa sarili ko, ano ba talaga yung gusto ko? So, search ako ganyan. Yeah, nakita ko maganda-ganda yung bigayan sa programming.
Yan, seryoso. Naghanap ka talaga ng mga career na pwedeng puntahan. Exactly. Nangarap ako din, sinearch ko, nung college gusto ko to eh. So I tried, no? Nag-self-study ako. That was 2015. Okay. Nag-quit ako more than 5 times. Mahirap pala. I am 30 years old. I was 30 years old that time. Wala na yung wala na yung competitive nature ko, pre. So I passed the board exam before. Sabi ko, tiwala ako, kaya ko itong aralin kasi masipag naman ako mag-aral kahit pa paano eh. Yeah, hindi. Naka-encounter ako ng roadblock na JavaScript, pre. Tigil ako. Talaga, like, quit. Sabi ko, may abroad naman eh. Until one time, na-meet ko yung pre-code camp. Tapos sumali ako sa pre-code camp sa online, sa Facebook. Hanggang sa nag-click sa akin yung web development. Maybe later pwede ako mag-details. Pero yun nga, nag-click yung web development. And yeah, nag-quit ako sa abroad. Nag-try na ako mag-apply. Bale doon na. So, one whole year yun ng quit aral. Hanggang sa nag-click yung web development. What about free web development na nakita mo na parang para sa akin to? Yung mabilis, yung pagka open mo ng console sa Chrome, pwede ka agad mag-run ng JavaScript. Var foo equals 3. Enter. Andun agad. So yung pinakamabilis na setup, yung hindi ko kailangan mag-setup ng Java JDK, hindi ko kailangan mag-setup ng .NET, hindi ko kailangan mag-setup ng Python environment. Yung JavaScript, browser na agad, ng browser, gumagana agad yung JavaScript. Yun, parang welcome ako ni JavaScript, open arms. Dito ka muna sa akin. Doon na ako nag-JavaScript. So, yun yung nag-click sa akin. Yung napakabilis ng setup, tapos na-testing ko agad. So, parang ganun din yung naging nadala sa'yo ni Free Code Camp kasi in browser, no? Oo, aral, tapos Implement ng aral. Basa, implement. Parang gano'n. Kaya nag-click sa akin. Nasaan ka nito? Ito ba yung nasa Vietnam ka ba? Nasa Vietnam. Nagdodota ako noon, deads ako eh. Nagdodota ako noon, namatay ako sa Dota. Sabi ko, isa pa, try ko lang uli. Baka kayanin pa eh. Tapos nakita ko pre-code camp, tapos nakita ko yung browser and everything, paano gumagana. And from there, tinigil ko muna pag-Dota, nag-aaral ako ng program. Nice. Tapos after nun, paano mo na-land yung first na opportunity mo sa tech? Upwork. So, Upwork? yeah. Okay. So, nasa Vietnam ako noon, katrabaho ko from 7 to 7. 7 na umaga, 7 ng gabi. And 12 hours, no? 12 hours yun. With overtime with matic overtime na daw. So, nangyari noon, nag-search ako. Paano ko gagamitin yung inaral ko? Ngayon, sa Upwork, gumawa ko ng Upwork profile na ang sweldo ay $5 per hour. Maliliit lang. Tinignan ko yung mga malulupit. Meron 20, may 25, may ganyan. Sabi ko, wala ako doon. So, try ko muna lagyan ito ng ganyan. May kumagat. And the first na kumagat, medyo nabigla pa ako sino yung kumagat eh. Indian. Ano magagaling sa programming to Sila pa yung naghahanap, no? Oo. So, binigyan niya ako ng project, material front-end. Material UI na React. May pinapagawa lang siya sa Redux state. So yun, nag-apply ako, tinanong niya ako, alam ko gawin yun. Nakakuha ako ng first freelance gig. Na boost part. So, yung buong project, kumita ako ng around 35K pesos. Ilang linggo rin yun, or more than a month, ganyan. Tapos kumita ako, ganyan. So, halos walang tulugan yun. 7 to 7 ako sa trabaho. Magchat ako sa pamilya ko 7 to 8. Tapos from 8 onwards hanggang alas 2 na, hanggang alas 3 na madaling araw, humahataw ako sa Upwork. Ganun yung nangyari that time. Yeah. So ano yun, after nung gig na yun, nagtuloy-tuloy na yung parang freelancing career mo? Yeah. Bro, fortunately, parang kasagsagan yun ng kasikatan ng JavaScript. Oo. Kasi nag-uusbungan yung mga nag-uusbungan yung mga startups, di ba? Kasi startups So, they are trying to save some money. Kasi yung JavaScript nagagamit siya sa front-end, nagagamit siya sa back-end, and ngayon nagagamit siya sa mobile, di ba? So, may AI na rin, no? AI, blockchain, di ba? Exactly. So, meaning they can hire fewer developers na alam lahat yung JavaScript. That might not be like sobrang ganda, di ba? Or like sobrang efficient, but
magsusurvive yung startup nila para makapag-produce ng MVP. Most ng pinaka-minimum viable product nila, no? So, ayun, kalakasan ng JavaScript that time. So, nagtuloy-tuloy. Naging $6 per hour ako sa next gig. Gumawa kami ng job platform, something. Oo. Ang client naman nun is from Japan. $6 per hour. Tapos ayun, nakaipon ako ng nun, 150K. Yeah, then I purchased my first MacBook Pro refurbished. Nice, alright. Ayun na, nag-invest na, ayun na. Tapos yun na. Doon na yung, after ko mabili yun, doon ako nag-quit abroad. Doon ka na muwi rito. Ang maganda niyan, yung story noon, 1 week before ako umuwi, mahilig ako mag-comment sa Facebook eh. So nangyari, may nagtatanong na taga SM. Tapos naki-comment ako, minessage niya ako, sabi niya, bro, available ka ba for work? Sabi ko, sir, magkukwit na po ako, nasa Vietnam ako, pero in a week, nasa Pilipinas na ako. Yeah, pinag-exam niya ako, ganyan, in-interview niya ako. Then, sorry, mahaba. Okay lang. So, pinag-interview niya, pinag-exam niya ako, tapos sabi ko ngayon, sir, kamusta po ba? Sabi niya, good. Nasagot mo, meron ka mga hindi nasagot, di ka pa pala marunong mag-React Native, ganyan. Pero goods naman, parang may problema tayo. Sabi niya sa akin, we are looking for a senior type of guy. Akausap ko pala, SM, siya, parang VP siya ng IT Omnichannel. Sabi niya sa akin, we are looking for a senior type of guy, 5 years experience. Ganun po, sir. Okay lang, sir. Salamat po, ganyan. Tawag agad ako sa miss ko via Viber. Sabi ko, Mami, good news. Well, may bad news din. Like, good news kasi, sabi niya, bad news muna pala. Bad news kasi hindi ako natanggap sa SM eh. Bakit ano? Ganito, 5 years ang kailangan. Good news, napapansin na ako. Ayan na nga. May chance ako. Diba? May chance ako mag-quit sa abroad, napapansin na. So, the day after, bro, nag-contact ulit sa SM. Sabi niya, bro, pwede ka ba mag-exam? Coding exam. So, nag-coding exam ako, bro. Sinend ko. Nagpagawa sila ng parang Amazon e-commerce. Tapos, nagagawang list, nagagawang grid type, ganyan. Sinend ko ngayon. Sabi niya, this is good, bro. Sabi ko, sir, pauwi na po ako in 4 days. Pero mag-a-apply po kasi ako pag uwi ko dyan. Pero, siguro, sir, hintayin ko muna yung decision nyo bago ako mag-apply. Ay, ganyan. Sabi niya, no, huwag ka na mag-apply. Paglapag mo sa Pilipinas, tatawag kami, bibigyan ka namin ng job offer. SM to SM Retail. So, alam ko ng mga panahonan nun, sobrang aggressive nila mag-hire din. Exactly, parts. Pagtanggal ko ng airplane mode ko sa NAIA, ay na agad. Nag-ring tawag na agad. HR ng SM. Tawag ako, magkano po gusto niyo salary? Hindi ko bahala. So, from dun sa hindi ako tanggap kasi 5 years yung hinahanap na experience, isa ino-opera na ako ng job, bro. Yes. Ang experience ko is yung 4 weeks ko ng first gig, saka 3 months ko ng second gig ko sa Upwork. I don't have any programming experience. Barely 2 months, no? Yeah, bro. Hindi ako naka-isang taon na as developer. Ang in-offer sa akin, senior agad. JavaScript developer. Nako, may gagalit na naman pag kami mga ganyan. Pero sige. Part. So, then nagsabi ako ng salary ko, bro. Hindi sila tumawad. Yeah, hindi sila tumawad. Nakuha ko sa SM. And ayun, so after a month, nag-resign ako kasi layo. Nakatira ako sa Valenzuela, magbabiyahe ako sa Pasay. Sa MOA. So, nahirapan ako sa biyahe. Nagkasakit ako, hinika ako eh. Yeah, tapos, yung sunod na kwento later. Wala pang wala pang tag dito, wala pang carousel nun, no? Wala pa. Hindi man ako nagda-drive, wala kaming kotse. So, ang biyahe ko, papunta is 2.5. Pauwi, medyo buenas na ako pag nag-2.5. Grabe. 3 hours mahigit. Kasi uwi ako ng 9 eh. Tapos wala na masakyan sa monumento. Sasabit muna ako pagdating sa bandang Potrero ba yon? Doon ako makakasakay sa loob. Everyday yun. Pagod, no? Doon ako inika. So yun, as after nun, nag-try na uli ako sa Upwork. Medyo blessed tayo kasi nakakuha ko ng $20 per hour sa Upwork. Yun na, simula na. So yung last day ko sa SM, after ako mag-render na, kasi after 1 month, nag-resign ako, pinag-render pa ako ng 1 month.
So 2 months ka. Grace period eh. Oo, tama. Oo. Tapos ngayon yun, parang ngayong August, ano yun? August 25 yun. Last day ko sa SM. August 26, first day ko sa Upwork gig. So hindi pa rin ako napakate. Kasi yun nga yun, yung gig na yun, yung company na yun, lumakas yun. Yun yung naging client ng IT company ko ngayon. Client namin sila. Kwento ko later. Pero yeah, ganun. So from there, naging freelancer ako, tapos nagtayo na ng own company and everything. Yun na yung naging story. Sige. Yeah. Yun yung developer pag-uwi ng Pinas. Paano yung naging decision making nun, di ba? Kasi parang, lalo na si Kim, yung asawa mo, di ba? Siyempre, may kabayan na, siyempre, galing ka ng ECE, biglang ibang karir. Paano yung naging usapan nyo pala? Paano nyo napag-desisyonan? Hindi, ayoko na mag-OFW, uwi na ako ng Pilipinas. Without even having a job, di ba? Yeah. So, gusto rin ni Kim na umuwi ako, pero siyempre, may binabayaran kaming bahay. Yes. So sabi ko sa kanya, Ami, mag-ipon ka muna ng 3 buwang salary. So nag-ipon siya ng 3 buwang salary. Sabi ko naman, siguro in 3 months, makakahanap na ako ng work. Sabi ko nga, basta masolve lang natin yung bayarin sa bahay na 20K. Maghanap na ako, makakapag-take home tayo at least ng 40. Meron tayong titipirin na 20K, bro. Ganon. Sabi niya, sige, kahit magtrabaho na rin ako. Okay lang, gano'n. Okay. So, gano'n yung naging usapan. So, tapos, ayoko na rin talaga. Kasi ito naman, non-programming na yung dahilan. Gusto ko na makasama yung 2 kong anak talaga. Yung 2 boys yun eh. Siyempre, gusto ko may father figure na nandun eh, habang lumalaki sila eh. So, yeah, may halong tapang na rin. Tapang. Parang si rin, yung nakaraan, yung interview natin, si kaibigan natin, si Jamie, ganun din, tapang din. Tapangan na lang din talaga. So, siguro single ako, hindi ko nagawa yung job gano'n na yun. Dahil hindi ako ganun katapang na tao eh. Pero, nasuportahan ako ni Mitch. Napakahalaga rin, sa suporta. So, ayun din, yung kagustuhan ko na rin na makauwi, makasama yung family. Tapos, yeah, medyo blessed kasi hindi ako na blank eh. Na tumapat na kalakasan ng JavaScript. And that time, JavaScript yung sabi ko nga, yung kapag nag-aaral ka, kapag medyo may edad ka, I was 30 that time, di ba? Ang pamusta natin, oras na eh. Resources are free. Di ba pag pumunta ka sa mga free wifi, pwede ka na mag-aaral. Pero pag nag-age ka na, hindi na yung resources na free ang pambayad mo eh. Pambayad mo, time. Oras talaga, lalo na may pamilya ka. Exactly. So sabi ko, wala ako ganong time. Pag pinusta ko tong time ko sa maling programming language na walang mag-hire sa akin, durog ako. Patay, So, ayun, blessed tayo, buenas. Nilagay ko lahat ng time ko sa JavaScript. Pan out. So, kumbaga parang casino yan, pre. Tinodo ko sugal talaga, all in, no? Tapos yun yung tumama. Ayun na, from there, medyo na okay na. Doon, minanage na lang natin. Parang gano'n. So, ayun, brother. Nangyari doon. Mahalaga pag-usapan yan kasi yun nga, madalas sa itanong yan eh. Paano kung wala kang pera? O kayo, mag-quit ka ba ng trabaho ng ganun-ganun lang? Mahirap yun. Kailangan talaga na, yun nga, mag-ipon ka ng buffer mo Exactly. Financially. Oo. Kailangan ayusin mo muna lahat yun para at least may peace of mind ka na sige habang nag-aaral ka. Di ba? Hindi ka matatakot na, ano yung kakainin ko bukas? Diba? Yeah. Hindi ganun. Saka nga, supporta ng pamilya. Napakahalaga nun. Ganon, yeah. So, punta tayo ngayon kasi freelancer ka no? Okay. Lumobo na nga yung rate mo from $5 per hour to $20 per hour within just a span of a few months. Yeah. Di ba? Oo. Lumalabas. Basically, So, yes. how did you transition to, having a business? Yun. IT na, ayun na nga, bumubuo na kayo ng mga applications for clients. Yes, oo, no. So, ang nangyari dyan, actually unplanned eh. Meron kaming 2 companies ngayon. Those are both unplanned. So, from Valenzuela, nakakuha kami ng hulugang bahay sa Tarlac. Then, gusto ko to eh. I like what Rem was doing last time around do sa pre-code camp. Kaso layo ko na, Tarlac na ako eh. So sabi ko kay Rem, gawa ko ng pre-code camp Tarlac. So, gawa kami ng pre-code camp Tarlac. Nagtuturo ko ng libre doon. Saka isa pa,
Nung nag-aaral ako sa programming sa Vietnam, I was alone. Napakahirap talaga. Sobra. Sobrang hirap. And sabi ko nga sa inyo, multiple times ako nag-quit. Hindi malayo na may katulad ko, na-quit na rin ng quit. Kasi nag-iisa siya. So sabi ko, gawa ko sa Tarlac ng group para yung mga katulad ko na gusto rin tumalon is kahit ano maka-assist, diba? So, ayun, turo, ganyan. Collaborations, nag-share sila, nag-share ako, ganyan. Gumaling sila, bro. Sabi ko ngayon, guys, yung kalidad nyo, apply na kayo. Apply na kayo kasi pwede na kayo. Sabi ko sa kanila, web, mobile, back-end, bro. So sabi nila ngayon sa akin, sir, baka pwedeng apply ka, damay mo kami. Ayun na, So, ayun, bro, sabi ko, siguro pwede yan, no? Pero ako sabi ko si Ma'am Kim, no? Sabi ko, inausap ko ngayon si Kim, sabi ko, Mami, tayo kaya tayo ng company para legit tayo. Kasi ayoko na para mag-hire tayo, pero hindi naman tayo kumpanya and wala tayong binabayaran mga tax ganyan na pang-company. So, ayun, nag-inquire kami, Taxumo, nag-inquire kami sa pinayuhan din kami ni Rem na yung mga ganon, yung mga go legit. Ha? So nagtayo kami ng company, hinire namin sila as developers. Tapos from there, from my previous work, makakuha kami ng mga clients. So ayun, hindi naman namin ini-scale ng sobrang laki ngayon, but ayun, organically lumalaki siya, parts. So ganun nagsimula. From tinuturuan natin from pre-code Camp Tarlac sa katrabaho ko na sila ngayon. Mas maraming dumaan sa inyong mga developer, yung mga nagsisimula. Tapos talagang nag-grow yung mga career nila Meron nga parang springboard First nag-stay sa amin for a few months, tapos ang gumaling. Yeah. Kaso na-snipe ng Samsung yan lang. Pero hindi kayang labanan yun. that is bittersweet. Malungkot kasi masarap kasama magaling and mabait, di ba? Pero medyo sweet kasi wow, yung quality na lumabas sa atin is na-hire ng company like Samsung Philippines. Di ba? May something, di ba? Sabi ko, sige, nice. So ayun, from there, sabi namin, Sarah, turo pa tayo, ganyan. Tanggap pa tayo na maraming pwede natin i-collab, kasama sa collaboration. Ayun. Yan. Ayun. Oo. May mga nagugulat nga rin ako, may mga nag-message bigla, parang nanggaling pala sa'yo, parang ganun. Nag-apply din sa amin. Hindi lang pinalad Oy, sayang. Hindi lang pinalad kasi parang kinabahan during the interview. Pero feeling ko kung nagawa niya yung interview, okay din sana Pero yun nga nakakatuwa kasi parang, alam mo pag nanggaling sa inyo, Yeah. alam mo may pinagdaanan sila na naturuan na maayos to, Yeah. production talaga yung trabaho na ginagawa. Oo. So, yun nga, sabi ko nga sana magtuloy-tuloy, sabi ko, Pero, parang medyo na side, ngayon, di ba? Na side. So, pag-usapan natin ngayon yung startup mo, pre. Yeah. Paano nangyari doon? Yan. Paano yung nagsimula? So, yung startup, actually, parang ako rin may kasalanan. Okay. Hindi. Ginusto mo no? Ganda yun. So, si Mrs. nagkaroon siya ng alam niyo, ice scramble? Yep. Yung kulay pink sa kalye, no? Nag-franchise siya ng 3. Alam pa ba ng mga bata yun, scramble? Yeah, meron, di ba? Ayan, yung kulay na buhok na yan, yan. Ayan, scramble. So, nag-franchise siya ng 3 franchise store, no? So, sabi niya sa akin, gawa mo ang system, yung ma-manage natin yung 3, multiple users, may inventory, may recipe, ganyan sabi. Nice. Nautusan na. So, ngayon, ginawa namin yun na actually ako muna nagsimula on the side kasi yung project namin sa US, yung client namin ay inventory system. Pero for manufacturers. So, kinuha namin yung mga learning doon about inventory. Pero hindi eksakto So, we need to fine-tune para sa Philippines. Tapos, nilagay namin ng POS. So, yun. Nakaproduce kami ng software. Yung item count. Tapos, yung mga kumakain sa scramble, sa shop, sabi, meron isa na ang business nila, animal feeds. Sabi niya, kilala mo ba ako? Sir, sensya na, hindi ako masyadong taga dito. Hindi ako masyadong taga labas No. Sabi niya, kami ang biggest animal feeds distributor sa Central Luzon. Wow.
and we're doing everything manual. We want something like this. Sabi niya, Paano niya nakita? kumain ng scramble. Doon, yung family niya nag-ice scramble sa shop ni Mrs. Oh, okay. So sabi niya, napakaliit ng store nyo. Pero may system kayo. Sinusundan niyo pati pag minus ng gatas, sabi niya. Pero grabe yung utak niya, no? Para ma-notice niya yun, no? Oo, Bard, nakita niya yung tablet, sinilip niya yung ganun eh. Ano na, Bard, matindi yung pain point nila, puyat sila lagi. So, kasi everything manual, Excel file, pag nawala yung marunong sa Excel file, pag nag-absent, tigil putukan sila. So, sabi niya, we want a system like this, pero pang animal feed. So ngayon, shinare ni Kim sa akin na, di ba gusto mo magkaroon ng sariling startup? Ayun na nga. Sabi niya, di ba gumagawa ka ng subscription-based software sa US? Yung mga connect mo sa Stripe, may credit card, ganyan. Tapos, gawin mo tong ganun. Pero actually, sa totoo lang, gusto kong startup fintech talaga. Kasi andun na yun eh, no? Andyan na eh. So, tinurn namin yung software into a subscription base. Ganap kami ng po pwedeng gamitin para sa credit card, ganyan, subscription, monthly, recurring payment. So yun na, doon na nanganak. Tapos nakita kami ng isang investor from Makati. Yung gusto mag-invest, sali kami sa ano nila. Dahil doon, medyo napabayaan yung IT company, nabuhos kami sa startup. So yun, from there, pero yung mga kasama ko sa startup, yun din. Sila rin. Sila din. So kami din yung bumuo nun. So, ayun, buhay pa hanggang ngayon. Hey, bago natin tuloy, ano yung pangalan ng startup para alam din nila? Ito. Ito yung logo. Ang pangalan is Item Count. Tuloy-tuloy lang, Item Count. Yeah. Madali naman tandaan. Yeah. Then what does it actually do? So Item Count, ano siya? Cloud-based inventory and sales system para sa mga food and beverage franchises. So, isipin mo, sir, ang dami na nun Madalas kasi, yung mga system, mga SAP, mga ERP ganyan, di ba? Sa isang branch yun eh. So yung ginawa namin, yung account ng owner, yung warehouse, yung raw materials, connected siya sa iba-ibang account. Parang close system na B2B. So mag-order ka ulit ng cups, ganyan, raw materials from the warehouse, i-deliver sa'yo, i-receive mo, automated lahat. Then, end-to-end. So, naka-order siya ng supply. Sa tindahan naman, may POS, may... So, ganun siya gumagana. Konektado talaga lahat. Oo, nung isa sa mga client namin, if you know, Healthy Lemon. Healthy Lemon, Fanhan Mart, yan. Yoshimitsu, yung sa Japanese. Ito, nakuha mo na ba to? So, mahirap makakuha ng meeting eh. Mahirap makakuha to. Gusto ko makuha sa... Ito, malakas to eh. So, yun nga sabi nila, sir, after item count, tumaas yung repeat order. Tumaas yung sales namin. Kasi huli na lahat. So, nakakatuwa na pag nakuha mo kasi yung head ng franchise, i-spread kami sa mga franchisee. Mga ganun. So, ganun yung item count. And, buhay na buhay pa rin hanggang ngayon. Thankful. Ito, magandang pag-usapan din. Kamusta yung buhay, developer ka lang, versus, sabihin nating, business owner ka, versus startup founder ka? Startup founder, Tatlo yan, magkakaiba. Meron pa isa. Yung, freelancer, sabi natin. Nag-freelance. Employee, freelancer, versus, yung dev shop. Yung dev shop. IT company. IT company owner ka, versus startup founder. May mga pagsisisi ako. Okay. Pero later na yun, no? Yung sa employee, nothing wrong. Nothing wrong about it. Okay lang yun. Walang problema. It's just that ang binigay sa akin opportunity para mas makasama ko ng matagal yung family ko is yung freelancing, no? Pero I enjoy din naman yung sa employee kasi madaldal ako. Di alata madaldal ako, ginugulo ko lagi yun yung nagpasaya no? Hindi, lagi ako nakipagkwentuhan. I mean, yung socialization, it's okay, it's nice. Diba? I mean, like, masaya mag-work from home. Pero meron pa rin magandang idudulot yun nasa office ka. Nakakausap ka, your sanity nandun pa rin eh. Outside the traffic sa biyahe. Kung wala yan, okay naman. Wala yun, it's good, it's okay. Diba? Kung like ang biyahe ko ng mula Valenzuela hanggang Pasay is like 30 minutes, I'm good. Parang gano'n, parang gano'n eh. So,
Yeah, okay. Okay naman, nag-enjoy ako sa pagiging employee, no? Masaya rin naman. Yung freelancing, yan. Yan, Yeah, malupit yung freelancing, no? Bago ko magsimula ng freelancing, pinag-usapan namin ng miss ko, sinabi ko sa kanya, hindi to stable. Pwede ako ma-scam. Oh, yeah. Example, yung first freelancing ko after SM, kabado kami. Nagsabit ako ng invoice ng time ko. Hinintay namin yung walang tulugan, buong magdamag, kung isi-send yung bayad. Wala, di ba, no? Kasi parts, pag sinend yung one time, sisend na yun all the way. Pag Ah, in-scam ako nun, tapos na yung kwento. Nice. By the way, na-scam na ako ng isang $500 sa isang $250. Hindi ako binayaran after ko mabigay yung product. Yeah, nakagawa ko ng parang website generator something. Sorry. Hindi ako binayaran for $500. Yeah. So, kabado kami dito. Malaki. $20 per hour na ako, tapos 2 weeks to, brad eh. Nung pinadala yung bayad sa PayPal, nagtalo na kami ni Mrs. Masaya kami. Yeah. Because it's unstable nga. I mean, wala ka eh. Kahit sabihin mo, isirain mo sila sa Instagram, sa YouTube, pag sabihin mo na hindi sila wala yun. After a day of being viral, tapos na yun. Nakakalimutan ka na the next day, iba na yung viral the next day. Di ba, Brad? Wala eh. So sabi ko sa kanya, pwede tayong hindi mabayaran, tanggapin natin pag nangyari sa atin yan. So may ganon. Tapang talaga, no? Tapang, no? May ganon sa freelancing. But after that, naka-build kami ng relationship with someone from US. Masaya. Sabihin ko na masaya sa pagiging employee pero mas fulfilling yun. We have our sarili namin, oras namin, nakakapagtrabaho ko anytime, ganyan, kasama ko family ko. Nakakalabas pa rin naman kami. So, yeah, freelancing is, awesome. Pag na-figure out mo na. Yeah, it's good. Tapos, ano pa ba isa? Yung dev shop. I'll be honest, doon ako pinaka nag-enjoy. Yeah. May kausap ako lagi ng mga, kahit online lang, kausap ko yung yung kasama ko sa mga kasama ko devs. One time, sumali kami sa hackathon, sa Globe, sa Makati. Sumali kami, kalimutan ko na eh, basta Makati ata yun. Pagpasok namin sa hackathon, sa building, namin lahat ng devs, pre. Yung feeling, saya. Para ka na sa playoffs. Kasi kasama ko lahat, yung mga paro ko mag-isip eh. Mga kaparo ko ng kwento. Paro ko ng dahilan kasi masaya sila. Yeah, kasama mo yung mga kapareho mo eh. I really enjoy that. Tribe yun eh, tribe. Tuwan-tuwa ako doon. Doon ako pinaka nag-enjoy. Tapos may projects kami, magtutulungan kami. Kumbaga, napagsama ko yung parang employee ka, doon sa freelancing ka, nakabuo ka na, kahit online lang, di ba? Nagkukwentuhan kami, ganyan. Meron kami, naka-zoom kami or naka-discord kami. Enjoy. So, doon ako pinaka naging masaya. Doon sa startup, Yeah. okay, magtayo ng startup. So, sa startup, meron time ako. Share ko sa inyo. Nasa Makati ako sa Founders Launchpad. Sa incubator, required na pumunta ron eh. Nagtrabaho ko from 8 a.m. up to 9 p.m. Walang programming, puro executive work. Mag-prepare ka ng pitch deck, mag-prepare ka ng plano mo, paano ka kikita, mag-prepare ka ng ganyan. 9 p.m. sunog na ako, hindi pa ako nag-type na isang line of code. Wala, no? Sunog ako, Brad. Exhausted talaga. Wala. Burn. Pero wala pa ako nako-code. Malungkot ako noon. Sabi ko, na-burn ako nang hindi ako nagko-code. Nagko-code ako ng 16 hours para hindi ako nababurn eh. Tapos eto, nagtrabaho ako ng paperwork, burn ako. Because I'm a developer. Technical person ka eh. Tech person ako eh. Gusto ko nasa gera ako eh. Hindi ako manager na utos ng utos eh. Hindi ako ganun eh. Kahit nung nasa dev shop, hindi ako ganun eh. So, madalas kasama ako sa gera nung labanan. So yun, kailangan ko lagpasan yun. Yung part na, okay, panindigan mo yan, nagtayo ka ng sariling business, magpaliwanag ka, bakit gusto mo mag-hire, magpaliwanag ka, ba't yan yung gagamitin mo, dyan mo gagamitin yung pera, papaliwanag mo yun. Diba? So, nung unang part, hindi ko yun na-enjoy. Kailan ko na-enjoy? No-onboard namin yung first franchise client. Ayan na, Nung nakita ko, dinalo ko sila sa workplace nila, ginagamit nila yung item count sa computer nila. Iba na yung billing, no? Nag-upload, naggagawa ng order, naggagawa ng sales order, ng purchase order, ginagamit talaga nila. Nagpapalitan sila ng screenshot, ginagamit yung item count.
Ang saya nun. Yun yung pinakamasayang part. Yung something na ginawa mo, ginagamit na. And yung gumagamit, they are like 100 million worth company, pesos. So, malaking kumpanya yung gumagamit. So, sabi ko, saya, pre. Sabi ko, okay din pala. So, yun yung part na masaya pagdating naman sa ano. Yun, nakwento ko yung part na hindi ganong masaya, pero pagdating sa pagtayo na sariling startup, pag yung app mo ginagamit na, nakakatulong ka na talaga. Yeah. Yun yung part na talagang fulfilling. Pakirap. Yun yung part. Yun yung minimum na ma-share ko doon sa 4 na buhay na yun. Kung pamipili ka sa 4 na yun, isa lang na mas pinakagusto mo, kunwari. First, I'll go back sa dev shop. Dev shop talaga. Gusto ko yung kung pipiliin ako, may option ako ngayon, ibalik ang whatever. Gusto kong mag-focus sa IT talaga. Gusto kong magbuo ng mga systems. Even not for us. It's okay. Okay lang. O parang, di ba parang dati may mentality ako na parang gusto ko sa akin. Nung naranasan ko yung startup, parang ayaw mo na. Na-realize ko, parts, alam mo kung ano gusto kong gawin? Mag-program. Ayun nga. It doesn't matter kung para sa yung tinocode mo or para sa ibang tao. Nag-i-enjoy ka doon. Huwag kang kung ano-ano pang kinakalkal mo. Diba? So nag-enjoy ako sa ginagawa ko. I should have focused on it. And from there, meron pala akong passion sa pagtatanim, may passion ako sa ibang bagay, outside development, outside programming. Yun doon pala dapat. Pero that's okay, no? That's okay. Ngayon, nandito ako sa startup. Nagko-code pa rin naman ako, na-enjoy ko pa rin. So that's okay. So something to na paninindigan ko talaga. Parang ganun. So, but wala naman akong bad blood sa pagkatayo ng startup. It's okay. I'm just kidding, no? You want to build your own? Build your own. It's okay. Iba rin pag ma-experience nyo eh. Sabi sa akin ng isa sa mga developers namin. Sinare ko kasi nag-worry ako eh. Sabi niya, nag-worry ako eh. Bakit naman sir? Siyempre, hindi mag-pan out. Tapos mag-isimula na naman tayo sa simula. Yung IT company natin, ganyan-ganyan. Sir, hindi ka naman sir pumurol eh. Musay ka pa nga eh. Kasi ang dami mong pinigure out on your own eh. Kasi, nung tayo ko ng startup, wala akong pambayad sa DevOps eh. Mahalang DevOps engineer. Yes. So, ang dami kong pinigure out na part na trabaho ng DevOps parts. Tapos, may front-end ka pa. May back-end ka pa. Di ba, alam mo yun? Pero mo nagde-DevOps ka ngayon tapos may sirang UI. Bigla ka mag-gear shift na ang ginagawa mo is Docker, bilang CSS. Non. I really hate the gear shift. Ang hirap nun eh. So, context switching. But, nung na-practice ko yun, nung napag-aano ko yung mga bagay na yun sa item count, sabi sa akin ng dev, sir, anytime gusto mong bumalik, makakabalik ka. Kung hindi na yan magpa-pan out. And the thing is yun nga, bumibenta yung item count ngayon, nagpa-pan out, may mga clients na kaming sinuserve. So, ayun nag-i-enjoy na rin ako kasi nagko-code pa rin naman. Ganyan. Yeah, pero kung balik tayo sa tanong, kung pipiliin ako ano yung pinaka-gusto ko rin sa tatlo, kung ano yung parang gusto ko mag-stand out ako, doon ako sa IT company. The company. So, doon ako pinaka-mismo doon ako parang super efficient and super productive. Parang in your element ka ron, Yung talaga. Yeah. Kumbaga outside of my comfort zone yung sa iba rin, no? Iba part. So, pero nasanay-sanay na ngayon, di ba? Kahit pa paano, nakakagawa na rin ako ng mga bagay na, alam mo yun, pang-executive ba? Yan, nagpa-fundraising. At least ano ka na ngayon? Familiar ka na sa mga nangyayari, di ba? Isa sa inyo, gusto magtayo ng startup, we can answer your question, di ba? Wag. To be continued next episode. Thank you for joining me for another episode of the Kuya Dev Podcast. If you enjoyed this episode, please like, subscribe, and share it with your friends and colleagues. If you have comments, suggestions, questions, stories you want to share, or any topic you'd like for me to discuss, drop me a message via kuyadev.com/contact. You may also join our community by visiting techcareershifter.com. Until next time, keep learning, growing, and chasing your dreams. Thank you again for listening, and I'll see you in the next episode.